Hindi sinang-ayuna ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng maging diktador si Pangulong Bongbong Marcos Jr. tulad ng kanyang ama. Ayon kay Escudero, walang katotohanan, irrational at inconsistent ang akusasyon. Aniyang matapos bansagang mahinang leader si PBBM, ngayon naman ay inaakasuhan itong hindi bibitiw sa kapangyarihan. Iginiid ni Escudero na hinggit isang dekada na niyang kilala si Pangulong Bongbong Marcos at tiyak niyang taliwas ito sa tunay na pagkatao at work ethic ng Pangulo. Mariing itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ninakaw at ibinenta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gold reserve ng bansa. Ayon po kay Presidential Communications Office Yusek Claire Castro, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang may tanging otoridad sa paghawak ng gold reserves at hindi ito pinakikialaman ng Pangulo. Paliwanag po ni Castro, bahagi ng normal na operasyon ng BSP ang pagbebenta ng ginto upang matugunan ang exchange requirements ng bansa. Dagdag pa niya, umabot na sa 106.3 billion US dollar ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong 2024, mas mataas kaysa sa 103.8 billion US dollar noong 2023. Iginit po ni Castro na noon pang Oktubre 2024, sinagot ng gobyerno ang issue kaya't hindi niya maunawaan kung bakit inuulit ito ni Duterte. Aniya maaring bahagi ito ng joke o campaign promise ng dating Pangulo. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi nito palalampasin ang pagkalat ng maling impormasyon at handa silang sagutin ang ganitong mga paratang upang maipabatid ang tamang impormasyon sa publiko. Nagbabala naman ang Department of Agriculture or DA sa mga reseller ng NFA rice na huwag magpatong ng presyo sa itinakdang halaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may kaakibat na parusa ang sinumang mapapatunayang nananamantala. Ginawa ng kalihim ang payag kasabay ng pagsisimula ng bentahan ng murang bigas sa San Juan, Metro Manila. Ayon sa kanya, dapat lamang ibenta ang NFA rice sa 33 pesos hanggang 35 pesos kada kilo. Bagamat maaaring bilhin ng mga negosyante ang NFA rice, hindi sila pinapayagang magpatong ng malaking tubo. Bahala naman ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang paraan ng pagbebenta ng nasabing bigas. Nagpatupad po ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya nilangis ngayong araw po ng Martes, Pebrero 25. Batay po sa pinatupad na price adjustment, tumaas po ng 70 centavos kada litro ang gasolina, habang may 40 centavos naman ang dagdag presyo kada litro sa diesel. Samantala, ang kerosene naman po ay may dagdag na 20 pesos na pagtaas sa kada litro. Ayon naman po sa Department of Energy o DOE, ang naturang paggalaw sa presyo ay dulot ng mga issue sa global oil market. Particular na ang naging epekto ng pag-atake sa isang pumping station sa Russia. At tatlong bagong lisensyadong mechanical engineers mula sa Batangas State University, the National Engineering University Alangilan Campus ang nakapasok naman sa top notchers sa katatapos lamang na Mechanical Engineers Licensure Exam 2025 ayon po yan sa Professional Regulation Commission of PRC. Pumasok sa national top notcher list sina Engineer Jerome Igbus na nakakuha ng 91.30% bilang top 3. Engineer Gian Dominic Manalo na nakakuha naman ng 90.5% bilang top 5 at si Engineer Zidney Handusay na nakakuha naman ng 89.10% bilang top 9. Itinanghal rin ang naturang universidad bilang second top performing school sa February 2025 MELE na may 84% passing rate. Inilabas po ng PRC ang resulta nitong Lunes kung saan 3,089 sa 6,318 examinees ang pumasa sa nasabing pagsusulit sa isinagawa noong Pebrero 17 hanggang 19. Isang maswerteng mananaya naman mula sa Cebu City ang nag-uwi ng mahigit 109 million pesos na jackpot prize matapos niyang mahulaan ang tamang kombinasyon sa Super Lotto 649 draw noong Pebrero 23. Ayon po sa PCSO, ang nagwaging ticket ay naglalaman po ng winning combination na 40, 34, 32, 26, 21, and 12 na may kabuang premyong 109 million pesos, 545,674 pesos, and 80 centavos. Samantala sa isinagawang Ultra Lotto 658 draw,
Bigo ang mga mananaya na mahula naman ang lumabas na combination number na 54, 36, 22, 04, 31, and 45. Dahilan upang madagdagan pa ang jackpot prize na kasalukuyang nasa 102 million pesos, 591,000 and 752 pesos. Kinumpirma naman po ng Holy See Press Office na maayos ang kalagayan ni Pope Francis sa ika-10 araw ng kanyang pananatili sa Gemelli Hospital sa Rome. Ayon po sa Holy See, nakatulog ng maayos ang Santo Papa at kasalukuyang nagpapahinga. Bagamat critical pa rin ang kanyang kondisyon, wala siyang nararanasang respiratory crisis mula po yan noong Sabado. Samantala, sumailalim din po si Pope Francis sa blood transfusion upang mapataas ang kanyang hemoglobin levels. Patuloy naman pong minomonitor ang bahagyang pagkasira ng kanyang kidney function, ngunit ito ay kontrolado na. Sa kabila po ng kanyang kondisyon, nakibahagi po ang Santo Papa sa isang misa sa kanyang apartment sa ospital kasama ang kanyang doktor at nurse. Happy Tuesday po mga kabalisong, patuloy po na mararanasan ngayong araw po ng Martes ang epekto po ng easterly sa bahagi po ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region na magdadala po yan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, ayon po yan sa weather forecast ng Pag-asa. Samantala, ang hilagang silangan monsoon naman po o yung amihan ay magdadala naman po yan ng mga ulap na panahon na may mga bahagyang pag-ulan sa parte naman po ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at parte po ng Quezon. Dito naman po sa parte ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan naman po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga panaka-naka mga pag-ulan, dulot pa rin po yan ng amihan. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, mararanasan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog, bunsod pa rin po yan ng easterlies. Ayon naman po sa Pag-asa, wala pong namamataang low pressure area o LPA na maaaring maging bagyo sa ngayon. Pinapayuhan rin po ang publiko na magdala ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha o biglaang buhos ng ulan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang prutas na hindi lang masarap kundi puno rin ng sustansya, ang avocado. Alam niyo ba na ang avocado ay mayaman sa healthy fats na nakakatulong sa ating puso? Ayon yan sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang monounsaturated fats sa avocado ay maaaring magpababa ng bad cholesterol at bawasan ang panganib ng sakit sa puso. Bukod pa dyan, ang avocado ay mayaman din sa fiber na tumutulong sa maayos na digestion at nakakapagpabusog ng matagal. Ayon sa National Institute of Health o NIH, ang pagkain ng fiber-rich foods tulad ng avocado ay maaaring makatulong sa weight management at maiwasan ang constipation. Isa pa, mayaman din ito sa antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na mabisa para sa ating mga mata. Ayon sa American Optometric Association, ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong sa pagprotekta ng ating mata laban sa macular degeneration na maaaring magdulot ng panlalabo ng paningin habang tayo ay tumatanda.